Thank you, Kuya Ar, sa ating morning devotion. Tayo po muna yung manalangin bago tayo mag-Sunday school. Let's pray. Lord, we thank you po muli sa umagang ito, sa pagkakataon muli na meron kami to gather together, to worship you, to enjoy your presence, Lord, sa aming kalagitnaan. Indeed, we thank you for your mercy and grace na pinasagana niyo sa amin through the Lord Jesus Christ, being our Savior, our Redeemer, and our friend, Lord. Salamat dahil meron kaming kaibigan na indeed hindi kami iiwan and tunay na nagmamahal sa amin. In fact, pinatunayan niya na nga ito nung inalay niya yung kanyang buhay doon sa krus, Panginoon. Nawa, sa umagang ito, as we worship you, Lord, maging response ito ng aming mga mapagpasalamat na puso na totoong nagpupuri dahil sa kaligtasan na meron kami, Panginoon. We pray, Lord, na patuloy nyo kaming tulungan sa aming pag-aaral. Maintindihan namin yung mga salita mo na maging pagkain ng aming mga kaluluwa, especially bilang miyembro ng iglesia ay humantong ito sa amin sa pagiging malusog at pagiging healthy na miyembro, Panginoon. Lord, we pray na wala kami ibang maitaas, mabigyan ng kapurihan kung hindi ang iyong pangalan lamang. In Jesus' name I pray. Amen. Magandang umaga po, mga kapatid. We welcome you sa ating Sunday School. At gaya nga ng sinasabi ko, sa ating Sunday School, tayo ay aaral ng bagong lesson. Yung lesson na ito is yung what is a healthy church member. Pero bago tayo dumako dyan, to Sundays nating pinag-aralan yung biblical understanding of church membership. So, as preparation, nakita din natin kung gaano kahalaga na kung ano yung biblical na pagkakaintindi, ano ba yung church, at kung bakit kailangan mo magpamiyembro sa isang local church. And I hope and pray na na-challenge tayo doon at natuto tayo doon dahil din naman yun yung tinuturo ng scripture. For now, this morning, atin nang sisimulan itong ating bagong serye o bagong series of topic na pag-aaralan natin yung 9 marks of a healthy church member. 9 na marka ng isang malusog na miyembro ng iglesia. Well, bago yon, paalam ko lang kung saan natin siya kinukuha, no? Galing ito sa libro ni Tabiti Anyabuele. Ewan ko kung yun yung tamang pronunciation nun. But isa siyang African-American. So, isa siyang African-American na naging assistant ng Capitol Hill Baptist Church in Washington, D.C. So, naging katuwang siya nung author ng libro na 9 Marks of a Healthy Church, which is si Mark Dever. So, parang naging co-elder siya ni Mark Dever. And siya rin ay madalas na naiimbitahan sa iba't ibang mga conferences kasama nila R.C. Sproul, nila John Piper, John MacArthur, Al Mohler, and other sound theologian na kilala natin. So, basically, yung mga principles na makikita natin sa ating pag-aaral dito sa ating Sunday School, more likely galing lahat sa kanya. Pero may mga dinagdag lang din ako mula sa iba't ibang mga resources. Okay? So ngayon, punta na tayo doon agad sa tanong. What is a healthy church member? Kung tatanungin ko kaya ang isa sa atin sa kalagitnaan natin ngayon, mabibigay kaya natin yung pinakang mainam na sagot sa tanong na yan? What is a healthy church member? Mga kapatid, ang isang malusog na miyembro ng iglesia ay hindi lang po yung uma-attend. A healthy church member is not just one who attends church, but the kind of faithful, engaged church member that God intends him or her to be. So, isa siyang tapat at nag-i-engage sa loob ng iglesia kung saan yun yung nais ng Diyos sa kanya na gawin niya. Now,
Para magkaroon tayo ng backbone sa ating pinag-aaralan, syempre, alam naman natin na hindi tayo pwedeng magre-rely lang lagi sa libro. Kailangan meron lagi tayong biblical basis sa ating pinag-aaralan. And ang nakita ko na pinaka-suited sa ating pag-aaralan ay itong Colossians 1 verses 9 to 12. Kung saan dinefine ni Pablo yung isang mature Christian, spiritually mature Christian dito sa mga talatang ito. So, yan yung basahin ko siya. Sabi diyan, "And so, from the day we heard, we have not ceased to pray for you, asking that you may be filled with the knowledge of His will in all spiritual wisdom and understanding, so as to walk in a manner worthy of the Lord, fully pleasing to Him, bearing fruit in every good work, and increasing in the knowledge of God, being strengthened with all power, according to His glorious might, for all endurance and patience with joy, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light." So pag binasa mo lang siya, parang dumaan lang. Pero alam nyo, binigay ni Pablo dito yung isang spiritual mature Christian. Sinabi niya sa verse 9, mapapansinin ninyo, nabanggit dyan yung una, nakatangian. Sabi dyan, filled with the knowledge of God's will in all spiritual wisdom and understanding. And then yung pangalawa, sinabi niya, dito sa verse 10, sabi niya, so as to walk. So he walks in a manner worthy of the Lord. So yun yung isa pang katangian. And then pangatlo, fully pleasing to Him. And then pang-apat, sinabi niya dyan, bearing fruit in every good work and increasing in the knowledge of God. And then sa verse 11, sabi niya dyan, He is empowered by God to endure, sabi niya dyan, all endurance and patience with joy. And then pagdating sa panghuli, sinabi niya dyan, giving thanks to the Father who has qualified you to share in the inheritance of the saints in light. So ano yung panghuli? Pinapakita doon yung pagiging mapagpasalamat niya sa Diyos sa kaligtasan na natanggap niya. So basically, kung gusto mo palang masabi na healthy member ka, kailangan pinoposes mo yung mga bagay na yon. Pero syempre, alam natin, hindi yun basta-basta magiging ganun ka kagad. Kailangan mo ng mga systematic na ginagawa o kung papaano dapat lumakad ang isang mananampalataya. Now, ito yung I think, mainam na tanong na magandang sagutin sa umagang ito. What does a healthy church member look like in the light of Scripture? Ano kaya yung isang malusog na miyembro? Ano yung isang malusog na miyembro na nakabase sa Scripture, sa salita ng Diyos? Madaling sabihin, malusog kang miyembro. Madaling sabihin, I'm a healthy church member or I'm a healthy Christian. Well, my question is, paano mo nasabi? Saan yung basihan mo para sabihin mo na malusog kang miyembro ng iglesia? Well, nagbigay at least ng 10 si ang pangalan nito nakakalimutan, Tabiti. So si Tabiti, ang African kasi yung pangalan niya eh. So 10 at least. Pero hindi natin yung sasagadin sa umagang ito. Titingnan lang natin yung una. Yung unang 5, ito. Sabi niya, a healthy church member is an expositional listener, is a biblical theologian, is gospel saturated, is genuinely converted, is a biblical evangelist, and then pang-6, is a committed member, 6, discipline, is a growing discipline, is a humble follower, and then pang-10, is a prayer warrior. So yun yung 10 na ating titignan. So mahaba-haba palang pag-aaral to, no?
Kasi nakita ko na kahit dito sa ating titignan sa umagang ito, hinati ko siya sa dalawa para hindi naman tayo mabulunan. So today, let me start with the first mark of a healthy church member. Una, a healthy church member is an expositional listener. So mamaya papaliwanag ko kung paanong expositional listener, marahil yung iba sa atin ngayon lang ito na napakinggan. Sabi ni Tabiti, sabi niya, if any church is going to be a healthy church, it will require a powerful combination of a well-prepared preachers as well as a well-prepared congregation. Ibig sabihin, ang sinasabi niya, kung ang church gusto nilang lumago, gusto nilang maging healthy, kailangan pala na ang tumatayo sa pulpitong ito, well-prepared siya. Kumbaga, nag-aral talaga, inaral niya yung scripture, and at the same time, yung mga miyembro, well-prepared din. Alam niyo po ba madalas, kapag ang church ay parang nakikita nila yung pastor o yung mga miyembro wala natututunan o parang hindi lumalago, madalas nilang pinuputukan o parang sinisisi, kasi yung pastor hindi magaling magturo. Madalas ganyan ang maririnig natin. Yung pastor kasi, nakakatamad siya pakinggan. May mga ganyan tayong reasoning. Pero bago tayo pumunta sa side ng mga miyembro, gusto ko munang ilinawin ano ba yung expositional preaching o yung expository preaching na sinasabi natin. So, sabi ulit niya sa kanyang libro, expositional preaching simply means that the preaching that comes out of the text itself. The preacher simply brings out the intent of the original author in writing the passage and he applies the message to the people. So, ibig sabihin mga kapatid, yung expository preaching o yung preacher, hindi siya tatayo sa pulpitong ito at sasabihin niya lang yung gusto niyang sabihin. Mangangaral siya ng salita ng Diyos. Kung ano yung tamang interpretasyon ng scripture, yun yung ituturo niya. Hindi siya magtuturo ng Philippians 4:13 na nakabase sa sarili niyang konteksto. Sabi niya, Philippians 4:13 ang ating text. Ibig sabihin niya, kahit nahihirapan ka sa paglalaro mo ng basketball, magcha-champion ka kasi kasama mo si Kristo. Well, malayo na yon dun sa original o yung author, yung aim, yung author intended meaning. So, kailangan niyang ituro kung ano yung sinasabi ng Bible. So, hindi pwedeng tatayo yung preacher dito na puro yung mga pag-iisip niya lang, yung kanyang mga pag-interpret lang sa scripture. Dapat tapat siya na nangangaral doon sa kanyang passage. Alam niyo, madami ngayon na tumatayo sa pulpit, read the text, then leave the text, then application. Ganyan sila mangaral. Binasa yung text, iniwan yung text, then nagkaroon ng aplikasyon. So, hindi ganoon. Alam ito ng mga fellow preachers natin dito sa ating iglesia. So, ibig sabihin, mga kapatid, ang punto dito, if the church is going to be healthy, it is vital that the pastor is an expositional preacher. Kailangan, alam ko na pag-aralan na natin ito sa unang marka ng malusog na church, ang pastor o yung nangangaral, expositional siya. Tatlo po kasi yan, topical, textual, and expository preaching. Pero ang diet dapat ng church is yung tinatawag nating expository preaching. And alam niyo po ba, napakahirap nitong gawin. Sobrang hirap na aralin mo yung grammatical background, yung historical background, geographical background. Ang dami mong aaralin para lang malaman mo yung pinaka-pinupunto nung text na iyong aaralin. So, ibig sabihin, kung merong expositional preaching on the part of the pastor, there must also be expositional listening on the part of the members. Ibig sabihin, kung nangangaral pala ng tapat yung pastor, kailangan nakikinig din pala ng tapat yung mga miyembro.
So hindi pala tayo uupo dyan and tatanggapin mo lang ng tatanggapin yung sinasabi ng preacher. Kailangan mo palang maging mapanuri. Kailangan mo palang maging maingat, masinop na yung kanyang sinasabi. Ako pala bilang miyembro na nakikinig, kailangan ko palang maging maingat sa pakikinig ng salita ng Panginoon. So pakinggan ulit natin si Tabiti sa kanyang libro. Sabi niya, expositional listening is listening for the meaning of a passage of scripture and accepting that meaning as the main idea to be grasped for our personal and corporate lives as Christians. So, hahanapin mo kung ano ba talaga yung sinasabi ng text habang nakikinig ka. Kumbaga, ikaw na nakikinig, titignan mo lagi, tama ba yung interpretasyon ng taong ito dito sa kanyang binabasang passage. Kung alam natin ito, kung ano yung pinakang gasgas na text sa scripture is yung Jeremiah 10:29, tama ba? At 29:11, yung I know the plan of the Lord to prosper you. Pero di niya pinapaliwanag yung context. Kanino ba sinulat yon? Bakit sinulat yon? Ano yung tamang interpretasyon nun? Ngayon, yung mga miyembro, dahil nga hindi sila nakikinig ng maayos, ang tingin lagi nila sa buhay pananampalataya, puro prosperous, puro kaginhawaan. Ngayon, kapag dumaan sila sa pagsubok, magagalit sila sa Diyos. Kasi sabi mo, ganito, ganyan. Hindi nila inintindi kung kanino ba talaga yun sinulat at kung ano yung tamang interpretasyon nun. So, sabi pa ni Donald Whitney, sabi niya, listening to a sermon is not like listening to the news, weather, and sports. It requires more than just paying attention. Ibahin natin yung pakikinig natin sa lahat ng pinapakinggan natin sa preaching. Kumbaga, kung meron kang papakinggan higit sa lahat, walang iba kung hindi yung pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ito katulad ng pakikinig ng balita, pakikinig ng weather. Kumbaga, magbibigay palalo tayo ng attention dito sa ating pakikinig. Now, go back sa ating question para masagot. Ngayon, sagutin natin yung how. How can you be an expositional listener? Brother Jan, kailangan pala ganun yung pakikinig. Kailangan pala hindi lang ako basta uupo dito, kung hindi, meron pala akong responsibilidad bilang tagapakinig ng salita ng Diyos. Well, I have 3. Pero yung una lang, yung ating titignan ngayon sa umagang ito. Sorry. Una is anticipation, pangalawa, attention, and then pangatlo is application. So punta tayo sa una. Una, para maging expositional listener tayo is ganito, yung anticipation. Ibig sabihin, the listener's responsibility bago the word is preached, bago ipangaral yung salita ng Diyos. So, kailangan pala, bago ka palang pumunta sa church, meron ka na kagad thinking, o meron ka na kagad pinapander sa puso't isip mo na meron akong papakinggan. And ano yung papakinggan ko? Now, I have several reasons o punto dito sa ating unang subpoints dito sa ating unang punto. Una, ito. Realize that what you are about to hear is the Word of God. Bago ka pumunta sa church, ihanda mo na yung sarili mo na yung papakinggan ko is salita ng Diyos. Sabi ni Pablo sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, pansinin niyo yun, sabi niya, and we also thank God constantly for this, that when you receive the Word of God, which you heard from us, narinig ninyo sa amin, you accepted it not as the word of men, but as what it really is. Kung ano talaga ito. Ano daw yun? The Word of God, which is at work in your believers. So, ibig sabihin, sinasabi dito ni Pablo na natutuwa siya sa kanila, sa mga taga-Thessalonian church, kasi tinanggap talaga nila yung salita na pinangaral ni Pablo, hindi bilang salita ng tao, kung hindi salita ng Diyos. Sabi pa ni Peter
Sa Peter 4 verse 11, whoever speaks as one who speaks oracles of God. And then sa Psalms, yung paborito natin, dito pansinin natin, Psalm 19 verse 7 to 11, pansinin niyo yung mga ginamit na salita dito. Sabi diyan, the law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. And then verse 8, the precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. The commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. Then the fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous all together, and so on and so forth. So, pansinin ninyo, pinapakilala siya na salita mismo ng Diyos. So kapag attend ka every Sunday, i-anticipate mo na yung papakinggan mo ay ang salita ng Panginoon. And very connected yung pangalawang subpoint. Realize that when God's word is faithfully preached, God Himself speaks. Alam niyo po ba na kapag tapat na ipinapangaral ang salita ng Diyos sa ating kalagitnaan, ang Diyos mismo ang nagsasalita. So just imagine kung presidente, marahil walang lalaw-silawsi sa pakikinig. Wala kang makikita na inaantok, wala kang makikita na naka-islan o kung ano-ano yung ginagawa. But how much more kung ang sinasabi pala kapag tapat na ipapangaral ang salita ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagsasalita sa pamamagitan ng tao na yun na nangangaral. So, tignan natin yun, no? Ang Panginoon pala mismo yung nasa harapan natin. Sabi ng Panginoong Hesus sa Luke 10, sabi niya, the one who hears you, hears me. And the one who rejects you, rejects me. And the one who rejects me, rejects Him who sent me. Sabi niya sa mga apostles, yung mga nakikinig sa inyo, nakikinig sa akin. Ako yung pinapakinggan. Yung tatanggi sa inyo, ako yung tinatanggihan. Sinasabi ni Christ yun. So, ibig sabihin mga kapatid, sa tuwing pupunta ka dito at nakaupo ka dyan, lagi mong itanim sa puso't isip mo na kapag tapat na naipapangaral yung salita ng Diyos, ang Diyos mismo yung nagsasalita. So, pangatlo, be aware that the reception of God's Word brings great blessings. From Psalm 119. Alam niyo po ba na kapag sa pagtanggap mo ng salita ng Diyos, napakaraming pagpapalang na idudulot niyan sa'yo. Common, sinasabi natin na ang tao, hindi lang sa tinapay nakakaanan nabubuhay, kung hindi sa salita rin ng Diyos. Pero alam niyo po ba, ang yaman ng Psalm 119, pagdating sa mga pagpapalang espiritual, kapag tinatanggap mo yung salita ng Diyos ng may kababaan at may receptive heart. Una dito, ito. It helps us keep away from sin. Sabi ng verse 9 and 11, how can a young man keep his way pure? By guarding it according to your word. I have stored up your word in my heart, that I might not sin against you. So kapag tinanggap mo yung salita ng Diyos, kapag nagpasakop ka sa salita ng Diyos, paano daw makikip ng isang tao, ng young man, yung kanyang pamumuhay, ng dalisay? Sa pamamagitan pa rin ng salita ng Diyos. So ibig sabihin, kung tinatanggap mo yung salita ng Diyos sa bawat umaga, sa bawat linggo, na pag-attend mo dito, tinutulungan ka nito, o ikaw ay kinikip nito na malayo sa kasalanan. Siya yung iyong patnubay. Ano pa? It is the source of deep-seated joy and contentment. Sabi ng verses 1 and 2 ng Psalm 119, blessed are those whose way is blameless, who walk in the law of the Lord. Blessed are those who keep His testimonies, who seek Him with their whole heart. Yung word na blessed dyan mga kapatid, it can be translated as happy.
nagagalak, masaya ang tao. Sabi diyan, na lumalakad sa salita ng Panginoon. Kung gusto mo na magkaroon ng talagang kagalakan, ng kontentuhan sa pamumuhay bilang isang Kristiyano, you need the Word of God. Kailangan mo ang salita ng Diyos. And also, it is the source of eternal life. Sabi ng verse 93, I will never forget your precepts, for by them you have given me life. Isa pa sa pagpapala ng pakikinig na salita ng Diyos, kapag tinanggap mo ito, is yung eternal life o yung buhay na natatamasa dahil sa salita ng Panginoon. And then, another one, source of true liberty. Verse 45, sabi diyan, I shall walk in a wide place, for I have sought your precepts. So laging nakatambal doon sa salita ng Diyos, yung precepts diyan, yung mga tuntunin ng Panginoon. Sabi niya, I shall walk in a wide place. So kung naghahanap ka ng totoong kalayaan, hindi mo yan matatagpuan sa sanlibutan ito, matatagpuan mo yan sa salita ng Panginoon. Kung talagang susunod ka sa salita ng Diyos, sinasabi niya is mayroong totoong kalayaan. And another thing is this, isa pang pagpapala, it produces true wisdom, totoong karunungan. Verses 98 to 100, ang sabi diyan, your commandment makes me wiser than my enemies, for it is ever with me. I have more understanding than all my teachers, for your testimonies are my meditation. I understand more than the aged, for I keep your precepts. So isipin mo, sabi niya, mas marunong pa ako kaysa doon sa aking mga kaaway. Mas matalino ako kahit doon sa mga mas matatanda sa akin. Bakit? Kasi sinusunod niya yung salita ng Diyos. Nandun yung salita ng Diyos sa kanyang pamumuhay. So, nandun yung pagpapala. Nagpuproduce ito ng karunungan sa mga lumalakad sa salita ng Panginoon. And another thing, dun lang to sa Psalm 119, it gives guidance and direction. Sabi, your word, very common sa atin to, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Bilang Kristiyano, kung gusto mo ng maayos na guidance, ng maayos na direction ng pamumuhay mo, lakad ka sa prinsipyo ng salita ng Diyos. Kasi sabi diyan, your word is a lamp to my feet and a light to my path. Parang ganito yan, yung panahon nila, hindi pa uso yung Meralco. So kaya pag gabi, sobrang dilim. So sinasabi niya na so napakahalaga ng lampara sa kanila. At binibitbit nila yon nasa harapan. Baga yun yung nagiging guidance nila. Yun yung nagiging direction nila para makita nila yung nasa harapan nila. So ganun din, gusto mo ng tamang pamumuhay, tamang direction ng buhay, you need the Word of God. Make the Word of God as your guidance and direction. Hindi yung mga prinsipyo ng sanglibutan. Di ba? Ano yung common na sinasabi ng sanglibutan ngayon sa atin, lalo sa mga kabataan? Listen to your heart. Di ba? Pakinggan mo lang yung puso mo. Kung ano yung takbo ng puso mo, sundin mo yan. Well, alam nyo kung ano yung sabi ng scripture, kung ano daw yung puso? Ang puso yung pinakamarumi at pinakamakasalanang parte ng katawan mo. Heart is deceitful and desperate in all things. Desperately wicked pa nga yung sinabi doon. Kumbaga, kung gusto mo ng maging malusog na miyembro and tayo bilang isang iglesia, di natin kailangan ng kung ano-anong parapernalya. Di natin kailangan ng kung ano-anong methodologies para dumami tayo, lagyan mo to, lagyan mo yan, gawin natin ito. Kung wala sa scripture, hindi yun ang kailangan natin gawin. Kaya gusto niyo dumami tayo dito, sabi nga ng kilala ko pastor, bilis ng pagdami namin sa amin, yung mga youth namin, ang bilis dumami. Alam mo anong ginawa ko? Naglagay lang ako ng ang tawag ito, ng mga drums.
Naglagay lang ako noon. Dumami yung mga youth. Pero hindi tayo out of that. Kung hindi siya prescription ng scripture, kung hindi yung scripture yung dahilan para dumami ang church, hindi yun ang gagawin natin. Kailangan laging, kung ano yung sinasabi ng Bible, yun yung ating gagawing pamumuhay. So ano pa? Related sa aking sinabi, ito yung basis ng totoong pagsamba. Sabi dito, my lips will pour forth praise, for you teach me your statutes. My tongue will sing of your word, for all your commandments are right. So nakasandal pa rin kung ano yung sinasabi ng salita ng Diyos, kung paano sumamba. Gusto nating malaman, gusto nating masabi na we are worshiping God properly, then go back to the scripture. Tignan mo kung ano yung sinabi ng Bible, paano nyo ako sambahin. Dali niyan eh. Common sa atin yan. Minsan ang mga tao, sila yung nagde-decide paano sasambahin ng Diyos. Well, I tell you, hindi po ganyan ang Diyos natin. Ang Diyos na sinasamba natin, siya yung naggumawa. Siya yung nag-prescribe kung paano sila lalapit sa Kanya. At yun yung sinasabi niya sa Kanyang banal na nakasulatan. So, ang dami nun. Ang daming mga pagpapala. So, every time na pupunta ka dito, be aware that the reception of God's Word brings great blessings sa iyo. And then, pang-apat, na subpoint is this. Paano ka magiging expositional listener? Pray for illumination and responsive heart. Pag-pray mo, na alam natin, may mga times na ang hirap unawain ng scripture. Well, even si Peter, sinabi niya yon nung binasa niya yung mga sulat ni Paul. Sabi niya, may mga sulat si Pablo na talagang mahirap unawain. So, tayo din, may mga ganung pagkakataon na hirap tayong unawain ng salita ng Diyos. Pero matuto tayo kagaya dito sa Psalm 119, verse 18. Sabi diyan, open my eyes, that I may behold wondrous things out of your law. Yan yung prayer ng psalmist. Lord, buksan mo yung mata ko para mag-grasp ko, maintindihan ko yung mga salita mo, yung ganda ng mga salita mo. And then Psalm 119 verse 27, sabi niya, make me understand the way of your precepts, and I will meditate on your wondrous works. Sino sa atin po dito na bago matulog kagabi, pinag-pray niya na sana maintindihan niya yung pangangaral ngayong umaga? O sino sa atin, sa kalagitnaan natin, no? Sino kaya sa atin yung pagising kaninang umaga, ganun yung panalangin? Lord, open my eyes. Illumine me na maunawaan ko yung salita mo sa umagang ito. So, isa pala sa paraan para maging malusog na miyembro ng iglesia is manalangin ka na ipaunawa sa iyo yung salita ng Diyos. Manalangin ka na magkaroon ka ng puso na handang makinig. Puso na talagang may preparasyon sa pangangaral ng salita ng Diyos. So, kailangan natin yan para lumago. So, kung walang ganyan, I doubt na talagang lalago ka kasi di mo dinidesire. Kumbaga, wala kang puso na talagang naghahangad na matuto ng salita ng Diyos. Well, kahit sa ang larangan, tama po ba? Alam natin to. Kung walang desire ng pagkatuto, hindi ka talaga matututo. Kahit sa ang larangan, engineering, kahit sa edu, o ano pang trabaho na gagawin mo kung wala kang puso na gustong matuto dun sa larangan na yon, I doubt na matututo ka doon. Ganun din sa salita ng Diyos. Kung wala kang desire na matuto ng salita ng Diyos, pupunta ka dito, makikinig, pero walang desire na matuto, I doubt. No? So, by grace na lang talaga tayo mag-aasa na ipaunawa ng Panginoon sa iyo. Well, last but not the least, na gusto kong ibigay is ito. To be faithful member. Para maging expositional listener ka, is this one.
Very important ito, lalo sa amin, ng mga tumatayo dito. Pray for the preacher. Sabi ni Pablo sa Ephesians 6 verse 19, "And also for me, that words may be given to me in opening my mouth boldly to proclaim the mystery of the gospel." So, hindi ko pa nalagay. Sinasabi niya dyan, pag-pray nyo rin ako. Na yung mga salita na ibibigay ko, yung ibubukan ng bibig ko, is talagang ma-proclaim yung mystery ng gospel. And then sabi niya sa 2 Thessalonians 3, verse 11, "Finally, brothers, pray for us, that the word of the Lord may speed ahead and be honored, as happened among you." Again, question, sino kaya sa atin dito yung nagpe-pray pa sa mga nangangaral dito sa pulpit? How many times sa week na ito pinag-pray mo, "Lord, please, tulungan niyo yung mga nag-aaral ng salita ng Diyos para mangaral sa darating na Sunday." Diba, parang si Pablo, parang ang dating dito, namamalimos siya eh. Please, pag-pray niyo kami. Gusto niya, ang hirap, hindi talaga biro. Gusto kong maging intimate dito, personal dito, talagang mahirap po talaga. And we, in behalf of my fellow preachers sa church na ito, please pray for us. Na tulungan kami ng Panginoon, maganda. Let me tell you yung practical na paghahanda, no? Naghahanda kami ng preaching. Kung hindi ka naka-series, wala kang systematic na pagtuturo na libro. Kung ikaw Sunday by Sunday mangangaral ka, ang hirap mag-isip kung anong ituturo mo. Anong text yung gagamitin ko para mag-preach. So, ang tendency, ang magiging result ng tao na yun, sasabihin niya kung ano yung pangangailangan ng church. Paano kung may problema ang church? May mga miyembro na ang kinakaharap, talamak sa church, pero hindi pa na-address is gossiping. Di kukuha siya ngayon ng text na tingin niya, i-address yung problema na yon. Tinamaan si kapatid na involved dun sa problema na yon. Ano mangyayari ngayon sa miyembro na nakarinig nun? Pinapatamaan ako ni brother. So problema pa ngayon ng preacher. Naging tapat lang naman siya dun sa pangangaral. So nakikita nyo, kahit sa pagiging tapat sa pangangaral, magiging problematic yan. Pero kung yung mga miyembro nakikita nila yung ganoong struggle ng mga tumatayo sa pulpit, is I hope and pray na pinapanalangin nyo po yung mga nangangaral sa iglesia natin. Kaya nga masaya kami nung naka-attend yung madami sa atin sa Paskon. Ako malungkot kasi nasa school ako, pero okay lang kasi naka-attend naman si Brother Clark. Kumbaga, means yun. I hope and pray na yun yung susuportahan natin sa church natin. Yung mga pagkakataon na yung mga tumatayo sa church natin, na i-equip pa sila sa salita ng Panginoon. Mas natitrain pa sila. Kasi yun yung trabaho nila. Pag nangaral sila, ibig sabihin nun, talagang nag-aral sila, pinagandaan nila yun. Puso, pawis, dugo. Yun yung kanilang binubuwis dyan. Puyat, talagang paghahanap ng may papangaral to the point na hindi na natutulog yung mga yan. So, hindi ko to sinasabi bilang maawa kayo sa amin na parang out of pity na lang, kaya ninyo gagawin yan. Well, gusto mong lumago bilang miyembro, pag-pray mo yung nangangaral dito. Kasi sila yung nagpapakain. So, kung payat yung mga nagpapakain, paano kayo tataba, di ba? So, except na lang kung si Brother Eric yung nangangaral. Giving aside, so, kung payat yung mga nangangaral sa iglesia natin, mga kapatid, walang paglago sa iglesia. Malaki yung factor ng mga tumatayo sa pulpito sa paglago ng iglesia. Let me quote yung sinabi ni Thomas Watson. Siya ay isang Puritan. Alam niyo po ba mga Puritan? Again, ilang beses ko na itong sinabi, pero gusto ko lang itong tumatak sa puso't isip niyo. Nangangaral sila ng 3 hours. Minimum, 3 hours. Just imagine, 3 oras kang uupo sa pangangaral. Kahapon nga lang sa conference, di ba? Kumbaga, sa common na napapakinggan natin,
45 to 1 hour. Inip na tayo noon. Pag sumobra pa sa isang oras, di ba? Sila 3 hours. Nangangaral lang ang mga Puritan. And meron silang pamalo. Ewan ko kung gaano kahaba yung pamalo nila. Na kapag nakita ka nilang aantok-antok o natutulog, papaluin ka nila on the spot habang nangangaral sila. Isipin mo yun, may pellet gun lang talaga dito pag may natutulog. Buti na lang, hindi tayo ganun. Pero gusto ko lang matuto tayo sa kanila pagdating sa pakikinig. And scientifically speaking din talaga kasi kung bakit napakaliit na lang ng pakikinig natin, yung attention span natin, listening span natin, is because of we are bombarded ng mga reels, ng mga videos na napakaigsi. Kaya yung comprehension natin, yung attention span natin, napakanipis na lang sa panahon natin. Kita yung struggle ng mga preachers. Minsan, naiisip nyo to, di ba? Mga fellow preachers, baka matagal ako. Baka humaba ako. Kaya ngayon, ang mangyayari, imbis na mag-focus siya sa pangangaral niya, conscious ngayon siya sa oras na lang. Kailangan mahabol ko, di ako lalagpas ng 11:30. Kasi kahit gaano kahaba o kaganda yung preaching na ginawa mo, ang matatandaan, ang tagal mo mag-preach. Ganoon kay struggle ngayon yung mga preacher. Alam niyo po ba yun? Hindi lang dito sa church, even sa ibang churches. And isa yon sa ginagamit ng diablo para ang mga membro ng iglesia ay tignan na lang kung gaano katagal mag-preach o kabilis ng isang preacher. Hindi na nakapokus sa kung gaano kaganda o ka-faithful yung pangangaral ng preacher. So, again, balik ako kay Thomas Watson. Sabi niya, encourage your ministers by praying for them. Their work is great. It is a work that will take up their head and heart and all little enough. It is a work fitter for angels than men. Sabi ni Pablo sa 2 Corinthians 2:16, sabi niya, pray for them. Yung pangangaral na salita ng Diyos, sabi niya, mas fitted to sa mga anghel kaysa sa mga agaya nating tao. Agaya naming tao. So anong hamon niya? Pag-pray niyo sila. Pray for them. So that yung pangangaral ng salita ng Diyos ay tunay na mga mangusap at maging pagpapala. So yun yung unang punto. Ito yung before. So next week, titignan natin yung during and after ng pangangaral ng salita ng Diyos. So review ko lang yung 7, ay yung 6. So realize that what you are about to hear is the Word of God. Secondly, realize that when God's Word is faithfully preached, God Himself speaks. And then, pangatlo, be aware that the reception of God's Word brings great blessings. D, pray for illumination and a responsive heart. And then, letter E, pray for the preachers. So, I hope and pray na natuto tayo dito sa mga bagay na ito. Any question po sa ating napag-usapan? Any question, thoughts, clarification? Yes, Dagon. So much po sa lesson natin this morning. Question ko po is, what is the major difference between expository listening and unhealthy listening? Thank you po sa question, no. Ano yung pagkakaiba ng expository listening sa unhealthy criticism, no? Syempre, gaya nga ng sinabi natin, so wala pa kasi tayo doon sa during ng pakikinig. So next week titignan natin 'yon. Pero pahapyawan ko na kayo, no. Pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, gaya rin naman ng mga sinabi ko nung una, sa pakikinig natin, make sure na yung buong puso mo nandoon. Nakikinig ka talaga with a receptive heart. And then pangalawa, kailangan habang nakikinig ka, meron kang pananampalataya. So i-elaborate ko pa yon sa mga susunod na linggo. And then, make sure na kapag nakikinig ka, you have your Bible para i-check mo kung yung pangangaral ba niya, yung sinasabi niya is nasa scripture. And lastly, magpakumbaba ka sa salita ng Panginoon. So, yun yung I think na healthy na pakikinig ng salita ng Diyos. Now,
Yung unhealthy criticism naman is, I believe lahat tayo may ganitong klaseng pag-uugali, and I hope and pray kung wala ka, purihin ng Panginoon. Pero minsan ganito tayo. Una, isa sa mga unhealthy criticism o unhealthy attitude ng pakikinig natin is binibase natin agad yung pangangaral ng salita ng Diyos kung sino yung nakatayo. Yun yung favoritism ng mga tao. Si brother ano yung magpipreach, makikinig ako ng maayos. Ay, si brother ano pala yung magpipreach, ay, hindi ako makikinig dyan, doon na lang ako sa likod. Kaya magse-cellphone na lang ako. Ganyan tayo. Kumbaga meron tayong favoritism sa pakikinig, which is wrong. Very wrong. Lalo sa church natin, mga kapatid. Wag tayong magkaroon ng ganyang attitude na kinukumpara natin si brother ganito kay brother ganyan. Mas magaling kasi si brother ganito kaysa dito. Buka dyan, pakinggan mo, regardless kung sino yung nangangaral. And then, pangalawa, na pakikinig na unhealthy criticism na alam ko, ito ay very subjective to. I don't know yung mga objective na details when it comes to unhealthy criticism. Dumaan din naman kasi ako dito, yung pakikinig mo na ang hinahanap mo na lang lagi is kung saan siya magkakamali. May ganyan tayo. Even pronunciation, di ba? Hinahanap natin yun. Well, hindi ko po sinasabi na mali yun na yung pag ano mo. Maganda yung kausapin mo, brother. I think yung tamang pronunciation nito is ganito, ganyan. Pero kung ganun na lang lagi yung pakikinig mo, na ang hinahanap mo na lang lagi, magkakamali ito dito, magkakamali ito dyan. Hindi po ganun yung tamang pakikinig. Hindi mo hahanapin kung saan agad-agad magkakamali si brother. Pero hindi ibig sabihin nun na hindi ka na magiging sober sa pakikinig. Well, magkaiba yon. Na naghahanap ka ng mali sa nakita mong mali. I mean, iba yung intention mo. Yung intention yung usapin dito na talagang pag nakikinig ka, hinahanap mo na lang yung mali kaysa dun sa nakikinig ka at nakita mong mali. Well, ano gagawin mo ngayon pag ganon? Hindi mo gagawin is pagbaba ni brother is kakausapin mo. Hindi ganon. Hayaan mo pagpahingahin mo siya. Nakakapagod po. I believe nakakapagod po talaga. Yung pag nangaral ka, akaubos ng lakas. Hindi ito yung mga natutunan ko din, hindi mo siya kakausapin agad-agad pag bumaba siya na, brother, napansin ko, mali yung ganito mo, ganyan. Hindi agad, pagpahingahin mo muna and hanap ka ng perfect time, yung suited sa inyong dalawa, para kung saan doon ninyo siya pag-uusapan. So, again, hindi mo siya i-criticize para tanggalin yung credibility niya o para sabihin na hindi siya faithful preacher. Kung hindi i-criticize mo siya, in a sense, para mas ma-improve niya pa yung kanyang pangangaral, yung kanyang pagtuturo. So, I think, very helpful sa isang iglesia kung ang espiritu dito is yung tinatawag nating constructive criticism. Na nagki-criticize tayo, well, normal talaga yan. Sabi nga ng nabasa kong libro, kung ayaw mong makriticize, huwag kang kumilos. Huwag kang gumawa. Pero kung sa loob ng church, kung magkikriticize man tayo, hindi sana destructive. Kung hindi constructive criticism yung gagawin natin. Kausapin mo yung kapatid mo. Kausapin mo yung preacher na you think na medyo tagilid yung pagkakapaliwanag niya, in a gentle way, in a way na kung saan is ma-edify pa siya imbes na ikaw na magaling, ikaw na may alam lahat ng theology. Hindi ganun yung sana maging response sa sa'yo kung hindi salamat dahil kinorek mo ako dyan. And tayo rin naman ng mga preachers and even Sunday school teachers, kapag may kumurek sa atin, be humble din naman. Natanggapin natin yung kanilang correction sa atin. And at the same time, be humble na humarap ka sa church and then sabihin mo na nagkamali ka doon sa paliwanag mo, doon sa nakaraang lesson, so on and so forth. So, I hope yung surface na nasagot ko. Sige. Nabanggit ko kanina, as first point, anticipation. And often, narinig ko na po ito na nasisimula yung preparation ng Lord's Day or yung Saturday night. So, can you elaborate on that? Well, for me, subjective siya. Since wala naman talaga tayong makikitang, I don't know kung merong specific sa scripture na sinasabi doon na before Sabbath, you have to do this, you have to prepare yourself, you have to
walang day exactly na kung saan doon ka magpe-prepare. Well, kung ang tingin mo mas komportable ka na Monday pa lang, ina-anticipate mo na agad yung Sunday, much better yon unlike sa Saturday. So kung Monday pa lang, talagang, well, I think mas spiritual yon at mas healthy yung ganon kaysa sa Saturday na magra-rush ka na ito pala isusuotin ko, yung mga ganito ganyan. So unlike Monday pa lang, in-anticipate mo na yung Sunday, ganun ka kalago. Kumbaga, Monday pa lang, gusto mo na Sunday na agad. Kumbaga, immerse ka talaga sa church noon and talagang gutom na gutom ka sa salita ng Diyos. Not in a sense na payat, kung hindi, nandun yung pagkauwaw mo na makinig na salita ng Diyos. So, I think subjective siya dahil wala tayong mababasa sa scripture na Saturday ka pa lang dapat mag-prepare. So, kung gusto mo ng Monday, Tuesday, Wednesday, but ang prinsipyo lang is dapat Sunday, preparado ka, yung puso't isip mo, yung kung ano yung tingin mo na paghahanda. Na again, hindi na tayo out of external na pagsamba. Hindi tayo ganon na kailangan mo magdala ng i-offer mo kung ano yung ano. Yourself, sabi ni Pablo, is a living sacrifice. Holy and acceptable before God. So, kung may iahanda ka man na sa pagsamba mo, not necessarily mean is yung susuotin mo, ganyan, kapag secondary na lang yan, kung hindi yung sarili mo mismo as a living sacrifice before God. So, I think yun yung thing ko. Kasi po lang, minsan din natin namamalaya. Kasi maliliit na bagay na yung gumagawa sa kayo namin. Kasi nga, medyas lang eh, hindi pantay eh. Gusto pa rin na yung ulo eh. Okay. Nakakatanggap yung kada ano, kumahanda na ating mga damit, o na, o siguro, o bakit po yung gusto ko yung mga ito? Yung ba? Kung parang dapat talaga i-pray natin, gawin yung prefer natin na gawin yung para sa amin. Kasi hindi po yung sisimula yung mga nagrenawang Thank you po, no. So, naano ko lang, no, to give illustration din, no, sa sinabi ni Sister Leonor. Let's say na sabihin na natin next week haharap ka sa presidente. Siguro that time pa lang na nalaman mo nga harap ka sa presidente, baka ilang SM na yung inikot mo para lang makahanap ka ng magandang damit. Tama, di ba? Ganyan tayo, mga Pilipino. Minsan nga, pag church anniversary, alam ko sa atin, yung iba magpupunta pa ng iba't ibang mga lugar para makahanap ng damit, pare-parehas, o ano. Ganyan tayo, pag tingin natin yung isang occasion na pupuntahan natin is very important. Lalo kung yung tao na imimit natin doon is napaka-importante. Let me tell you how much more na haharap ka sa Diyos this morning. How much more nasasamba ka sa Kanya. Paano mo yan pinaghandaan? Paano mo sinabi na, Lord, this is my best for you. So I think yun yung pwede natin i-parallel doon. Yes, sige, last question. How about napaka-general na scripture and then para sa akin, sa Manila, one of the points, bagay na sabi ko, dati ang isang miyembro, magkaroon ng anticipation sa yung Sabbath. So, ang tanong mo lang, anong bagay o words na ibigay mo sa isang professing Christian na walang anticipation sa iyo? Yeah, thank you sa question mo, no. So, it makes sense na hindi talaga siya healthy member. Kaya nga pinag-usapan natin dito is what is a healthy church member. Isang malusog na mananampalataya. So, kung sa anticipation pa lang, bagsak ka na. So, it shows na hindi ka talaga malusog na membro. May something wrong with you. Kung ang tingin mo sa Sunday is just an ordinary day, is a day na di mo na ako pupunta ng basta pupunta lang ako ng Grace Bible Baptist Church. Pero wala yung puso mo, wala talaga yung paghahanda mo, walang anticipation na kagaya nung sinabi ko dito kanina. In terms of listening God's Word, dun
makikita natin na hindi ka healthy. May problema sa'yo. Either you are malnourished or you are unbeliever. Kasi kung walang ganun, na pag-anticipate, it shows na hindi ka pa converted sa ganoong klaseng prinsipyo. So, not necessarily mean na hindi ka mananampalataya. That's the worst. Na talagang hindi ka pa talaga Kristiyano kaya wala kang ganung puso. Pero kung professing Christian ka at alam mo sa sarili mo naman na talagang Kristiyano ka pero wala kang anticipation sa pagpunta sa church, it shows na baka may problema sa spiritual life mo. Kaya very napakahalaga nito, important ito sa atin dahil bilang Kristiyano, we strive to be a healthy church member of this local church. Okay, so yun lamang po. So tuloy natin ito sa next Sunday. I hope and pray na may natututunan po kayo sa ating Sunday School. Let's pray. Father, we thank you sa aming natutunan. We thank you, Lord, dahil nakita namin yung ilang mga prinsipyo when it comes to being a healthy church member, Lord. We know, Lord, that most of the times ay nagiging reluctant kami and nawawala sa amin yung mga paghahanda sa pakikinig ng inyong mga salita. But Lord, we thank you dahil sa umagang ito, you reminded us, Lord, na mayroon dapat kaming paghandaan, especially sa pakikinig ng inyong mga salita. May you help us, Lord, not just to know these things, but especially to apply these things in our lives, Panginoon. Especially in our service sa iyo, Panginoon. Nawa, maawa ka sa church na ito. Patuloy yung pagpalain ng bawat membro at pagbiyaya at tawa mo ang sumagana sa bawat isa and sa paghahanda namin sa aming pananambahan. Ikaw ang siyang mawala. In Jesus' name I pray. Amen. So,